Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jaime Peru, shoutout kay Jerry Clino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Halos kasabay nito, nararamdaman na lang ni Han Sanchen at ng iba pa na nanginginig ang kanilang mga katawan at nawawala ang kanilang mga paa sa kanilang sentro ng grabidad. Sa kritikal na sandali, ginagamit ni Han Sanchen ang kanyang enerhiya at mabangis na lumipad. Kasabay nito, ginagamit niya ang kanyang mahika para hilahin sina Xiao Tao at Qin Qingfeng pataas, at sinasalamin ni Wang Simon na mabilis din siyang lumipad. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang orihinal na ice ground ay direktang gumuho, na nagpapakita ng isang napakalaking at walang katulad na hukay. Ito, anong nangyayari? Napatingin si Wang Simon sa gulat, at halatang nagulat. Sumimangot si Qin Qingfeng, paano magkakaroon ng malaking butas dito? Sumimangot si Han Sanchen at tumingin sa dumudugong kamay ni Xiao Tao. Pagkalapag, dahan-dahan niyang pinunasan ang itaas na layer ng nyebe gamit ang kanyang kamay sa gilid ng butas. Ang nakita niya ay isang uri ng malaking bato na may kakaibang pattern. Tumangala siya at sinabi sa malamig na boses, maaaring ito ang lugar na hinahanap natin. Ang mga salita ni Aaron ay agad na nagpasigla kay Qin Qingfeng at sa iba pa sa kabilang panig. Sabik silang tumingin sa kuweba, na para bang gustong makita ng Buddha ang kadiliman. Pumasok na tayo. Ang mukha ni Aaron ay lumubog, at pagkatapos ay lumipad pababa ang buong tao. Napatingin sina Qin Qingfeng at Xiao Tao kay Wang Simon. Sa tulong niya, sumunod sila. Sa loob ng kuweba ay isang malaking pabilog na lambak, 100 metro ang lapad at higit sa 50 metro ang lapad, halos patayo sa bundok. Pagkatapos ng maikling paglipad, dumating ang 3 lalaki sa lambak. Ang ilalim ng lambak ay gawa sa mga laryong bato, at ang mga dingding ay maayos at napakarilag, katulad ng mga gawa sa tansong mga laryo. Bagaman matagal na ang nakalipas at nagkaroon ng kaagnasan sa kulay, sa kabuuan, ito ay isang napakasolemn na lugar. Sa gitna ng kuweba, mayroong isang bilog na platapormang bato na may totem ng palakol. Sa paligid ng platform, 4 na stone beast ang umuungal dito sa hugis ng nakabukang bibig at nakalabas ng ngipin. May mga salita dito. Biglang tumawag si Wang Simon. Aaron Tao ay mabilis na tumalikod, sa silangang bahagi ng pader na bato, makapal na nakasulat ng ilang mga hilera ng mga salita, ngunit ang mga salitang ito, Han 3,000 ay hindi alam, Wang Simon ay hindi rin alam. Ito ay pango. Napakunot ang noo ni Qin Qingfeng sa Aaron. Agad na itinoon ng 3 tao ang kanilang mga mata kay Xiao Tao. Dito, siya lang ang miyembro ng Pango nationality, at siya lang ang nakakaintindi ng mga kakaibang salitang ito. Peach kinakabahan naghahanap sa Aaron, isang oras ay hindi alam kung paano gawin. Tumanggaw si Aaron sa kanya, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang kabahan. Subukan mo lang. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga pagkakataon para sa Aaron. Tumanggaw si Xiao Tao at seryosong tumingin sa mga salita sa dingding. Saglit na sumakit ang ulo niya. Para sa kanya, ang mga salitang ito ay tila pamilyar na pamilyar, ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanyang bibig, hindi niya alam kung paano magsalita. Peach, kilala mo ba siya? Sabi ni Qin Qingfeng sa isang apurahang boses.
Nag-aalalang umiling si Xiao Tao at tumango. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Nakatitig lang siya sa mga salita sa dingding. Ilang sandali pa, marahas na tumili si Xiao Tao, at pagkatapos ay direktang lumambat ang buong tao at umupo sa lupa. Kamusta ka na, Peach? Ang Aaron ay nagmamadaling lumapit at nag-aalaga. Umiling si Xiao Tao, Mr. Han, pasensya na. Aaron puso lababo, isang ngiti, wala, sinubukan mo. Xiao Tao ay walang paraan, Aaron ay maaari lamang mag-isip ng kanyang sariling paraan, mga salita ay hindi alam, simpleng hindi basahin, kaya, Aaron direktang tumayo at lumakad. Patungo sa pinakagitnang round platform. Tiningnan niya ang apat na estatwa ng bato at ang plataporma sa ilalim ng kanyang mga paa, sinusubukang hanapin ang mekanismo. Tila maaaring ilipat ang platform, ngunit sinubukan ni Aaron, kahit na dinala niya ang lakas upang lumipat, ngunit ang platform ay hindi gumagalaw. Nang susuko na sana siya ay may biglang humawak sa braso niya. Tumangala si Aaron at nakita si Xiao Tao. Nang gusto niyang ibuka ang kanyang bibig, una niyang sinabi, Mr. Han, naniniwala ka ba kay Xiao Tao? Medyo nalito si Aaron sa kanyang hindi maipaliwanag na tanong, ngunit tumango pa rin, maniwala ka. Inilahad ni Xiao Tao ang kanyang kamay, pwede ko bang hiramin ang iyong espada? Aaron kahit na nagdududa, hindi alam kung ano ang gagawin niya, habang nakatingin sa kanya, habang dahan-daang inilabas ang kanyang jade sword. Kinuha ang jade sword ni Aaron, si Xiao Tao ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at tila nakapagdesisyon na siya. Pagkatapos, nang labis na nalilito ang lahat, mabangis na itinaas ni Xiao Tao ang kanyang espada, itinutok ang kanyang kaliwang palad, at pinutol ito gamit ang isang espada. Sa pag-iyak ng sakit ni Xiao Tao, dumadaloy din ang dugo sa palad niya sa mahabang marka ng espada. Gulat na gulat ang apat. Si Wang Simon ay mas sabik na sumugod at hawakan si Xiao Tao. Ngunit sa oras na ito, sumimangot si Aaron, isang tingin, pilit na pinilit si Wang Simon Leng sa kinalalagyan. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong pigilan ni Han Sanchen ang sarili sa paghila kay Xiao Tao. Pagkatapos ng lahat, para sa kanya, ang pag-uugali ng self-mutilation ni Xiao Tao ay kakaiba. Hindi ba siya mag-guilty sa self-mutilation dahil hindi niya maintindihan ang mga salita? Hindi niya kailangan. Nakikita around na kalmado ngunit yelo malamig na walang kapantay na mga mata, siya rin ay hindi alam daytime ay hindi natatakot sa sarili, bakit siya ay nagbibigay ng matingkad shock leave. Isa lang siyang may sakit na manok. Wala siyang dahilan para matakot sa kanya. Nang si Wang Simon ay kakaiba, si Xiao Tao ay tumingin kay Aaron ng buong tatag. Pagkatapos, iniabot niya ang jade sword sa kamay ni Aaron, hawak ang kaliwang kamay niyang dumudugo. Mabagal siyang naglakad patungo sa unang estatwa ng bato, nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay marahang ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ng hayop na bato. Tapos, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Sa sandaling ito, ang lahat ng isang biglaang, ang buong lambak ay biglang yumanig ng malakas. Ang dugo sa tuktok ng apat na stone beast ay biglang nagliwanag ng gintong liwanag, at hindi nagtagal ay binalot ang bawat batong hayop. Pagkatapos, ang ilaw sa apat na malalaking hayop na bato ay naging mas malakas, mas matagumpay, hanggang sa ang buong katawan ay naging ganap na ginto, na naglalabas ng isang malakas na gininto ang liwanag. Ang mga gintong ilaw ng apat na hayop ay nagtatagpo sa isa't isa, at ang mga gininto ang ilaw sa pagitan ng bawat dalawa ay namumuo sa isang gintong linya, direkta sa paligid ng bilog na plataporma sa harap ng Aaron, na bumubuo ng apat na linya, na dahan-daang nagsisindi sa bilog na plataporma. Kapag ang apat na linya ay ganap na nakapalibot sa platform, ang platform ay biglang gumawa ng malakas na ingay, at pagkatapos ay bumangon ng dahan-dahan. Kasabay ng pagtaas ng entablado, tila may butas sa ibaba nito, at direktang lumabas ang malakas na gintong liwanag. Kapag ang buong platform ay tumaas sa higit sa 1 metro ang taas, ang gininto ang liwanag sa butas ay direktang magpapakita sa buong lambak. 12 ng mga celebrity sa labas ng tuktok ng Snow Mountain ang kara-rating lang sa gilid ng bundok. Sa oras na ito, nakita na nila ang gininto ang liwanag ng tuktok ng bundok. Nabigla ang pinuno. Ito, paano ito? Mangyayari, paano kaya iyon? Naghintay siya ng resulta ng 3 taon, ngunit sa maikling panahon, binugbog siya ng iba, sa pag-iisip nito,
Galit siyang nagigting at sumigaw. Ang asong iyon na si Shuhai ay nagtaksil sa atin at sinabi sa iba ang sekreto ng pango, may nagbukas nito, dahil doon, mabilis siyang lumipad sa tuktok ng bundok. Oh, my God, anong nangyayari dito? Cave at mga katulad, Wang Simon hindi ka panipani walang tumitingin sa gininto ang liwanag ng lambak, isang oras ng pagkamangha sa parehong oras, at shock sa parehong lugar para sa isang mahabang panahon, hindi maalala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroong isang eksena ng magkakasamang buhay ng kagandahan at hegemonya sa mundong ito. Ibinuka rin ni Qin Qingfeng ang kanyang bibig at hindi ito maisara. Labis din siyang ikinagulat ng eksenang nasa harapan niya. Ang gintong liwanag ay nasa buong lambak. Ito ay isang nakagigimbal na palabas. Kasabay nito, sa gintong liwanag na ito, naramdaman niya ang isang uri ng pagkakaisa at hegemonya sa parehong oras. Para kang nakaupo sa harap mo kasama ang isang master na kasing gentle ng Jade. Alam mong napakalakas niya, pero at the same time, nginitian ka niya. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng pag-awit ng mga banal na kasulatan sa buong lambak, tulad ng isang grupo ng mga monghe na nagbabasa sa kanilang mga tainga, at patuloy na umiikot sa lambak. Oh, Diyos ko, tingnan mo. Biglang sumigaw si Wang Simon. Tumingin si Qin Qingfeng sa kanyang linya ng paningin. Sa butas sa ilalim ng disk, isang piraso ng gintong baluti ang bumangon ng dahan-dahan. Ang buong baluti ng ginto ay katanji tangi ang pagkakagawa at puno ng pangingibabaw. Isang sulyap lamang sa hitsura nito ay sapat na upang maramdaman ng mga tao na ito ay walang talo. Tumawa si Aaron. Hindi niya pinipigilan si Xiao Tao na manalo sa taya. At ang dahilan kung bakit hindi siya tumigil ay kitang-kita na ang pinaniniwalaan niya ay refleksyon ng pitch mismo. Maaaring kalimutan ng mga tao ang lahat, ngunit ang likas na hilig ng katawan ay hindi malilimutan, tulad ng pinuno ng nayon. Kahit na siya ay isang bangkay na naglalakad at walang malay, kapag may dumampi sa instinct ng kanyang katawan, siya ay magre-react ng may kondisyon o kahit na hindi makontrol. Parang ang sino mang nagugutom ay ibubuka ang kanyang bibig, sino mang inaantok ay gustong pumikit. Ito ay totoo para sa mga tao, kahit na para sa mas mababang mga hayop. Kahit na hindi sila matalino o kahit cold-blooded, ang pag-uugali ng pagprotekta sa kanilang mga anak ay magiging likas na protektahan nila ang kanilang sariling mga anak. Ito ay instinct. Naniniwala ang Aaron na likas lang ang ginawa ni Xiao Tao. Mr. Han, alam ko ang nakasulat sa dingding. Bigla, sa oras na ito ng pitch biglang nagulat na tumingin sa Aaron, hindi niya rin alam kung bakit, kapag ang gininto ang liwanag malaking flash, siya biglang malaman ang lahat ng kahulugan ng mga salitang iyon. Kung hindi mo papatayin ang maitim na baluti, ang baluti ng pangogod ay gawa sa lilang gintong kidlat. Puno ito ng nakakagulat na kidlat. Kung gumalaw ang baluti, hindi maiiwasang sasalakayin ito ng mga bagyo. Kung saan ito dumaan, ito ay mapapasok, sa loob ng libu-libong taon, at wala nang matitirang damo. Ipinaliwanag ni Xiao Tao kay Aaron sa isang apurahang boses. Ano? Huwag sirain ang Shuangkai. Nang marinig ni Qin Qingfeng ang pangalan, nanghina ang buo niyang katawan at namutla ang mukha. Maaaring hindi alam ng iba kung ano ang walang kamatayang Zuan Armor, ngunit si Qin Qingfeng, bilang elder ng nihilism at isang matandang yuzi na gumagala sa mundo sa buong taon, ay matagal nang nakarinig ng alamat ng walang kamatayang Zuan Armor. Isinusuot daw ito ng dakilang Diyos ng Pango at bitbit ang palakol ni Pango para basagin ang langit at lupa. Nabasag ng palakol ni Pango ang langit at ang lupa, habang ang walang kamatayang Xuanjia ay nasa ilalim ng atake ng paghahati ng langit at lupa. Kung ang palakol ni Pango ay ang hari ng lahat ng uri ng kagamitan, ito ang reyna ng lahat ng uri ng kagamitan kung hindi natin sisirain ang Zuan Armor. Ang una ay hindi magagapi, habang ang huli ay hindi magagapi sa ilalim ng trilyong pag-atake. Sa hindi inaasahan, sa sikreto ng angkan ng Pango, hindi lamang ang sikreto ng palakol ni Pango ang naroon, kundi pati na rin ang napakagandang kayamanan. Isang atake at isang depensa, tulad ng Pangogod, sino ang makakagawa nito? Kahanga-hanga, kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Tumingin si Qin Qingfeng sa immortal na Shuangkai. Sa loob ng libu-libong taon, lahat ng mga bagay na pinapangarap niya ay lumitaw sa mga kamay ni Aaron. Mas mabuting dumating ng maaga kaysa may kasanayan. Wala nang mahiwagang pag-iral sa mundong ito. Sa pag-iisip nito,
Biglang umiyak si Qin Ching Feng sa tuwa. Sinayang niya ang kalahati ng kanyang buhay, ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang apprentice. Siya ay dumating sa isang napakasamang wakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakuha siya ng isa pang apprentice. Napakabuti ng Diyos sa kanyang sarili. Bigla, mas naiintindihan niya kung paano si Zhu Ying, isang lalaking nakayuko sa mga sulok, ay kayang isakripisyo ang sarili para sa Aaron. Noong una, akala niya ay paranoia lang ito ni Zhu Ying. Ngayon, mas malinaw niyang naiintindihan na mabigat ang atensyon ni Zhu Ying at talagang malalim ang pagmamahal nito. Kung kaya niyang ipagpalit ang sarili niyang buhay sa errands, hindi siya magdadalawang isip kahit kalahating segundo. Why the hell is it kung may apprentice siya? Si Wang Siman ay nanatili sa parehong lugar ng mahabang panahon at hindi makapagsalita. Bagamat hindi niya alam kung saan sagrado ang walang kamatayang Zuan armor, ramdam niya ang napakalakas na momentum ng armor na ito. Ang kanyang pamilyang Wang ay isa ring mayamang pamilya. Marami na siyang nakitang armas, ngunit sa harap ng baluti na ito, tila basura ang mga iyon. Hindi, sila ay basura sa basura. Young Master Han, pakilabas ang isang sinaunang palakol bago ka makapasok sa hukay. Mukhang handa kang kilalanin bilang Panginoon kapag tiningnan mo ang baluti. Bulong ni Peach. Tumango si Aaron, pinilit ang enerhiya sa kanyang katawan, at muling tiniis ang sakit ng pagtalon nito sa kanyang katawan. Nang dahan-daang tumaas ang selyo ng panguak sa kanyang noo, lumubog ang mukha ni Aaron at dahan-daang naglakad papunta sa hukay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po